Nilapastangan ang aking dangal sa gitna ng karangyaan. Habang niluluto ko ang paborito niyang pagkain, ninanamnam naman ni Frank ang katawan ng iba sa ibabaw ng damit na para sa akin dapat. Tinapon ako sa ulan na parang basura, binansagang anak ng magnanakaw ng sarili kong biyenan. Pero nagkakamali kayo. Ang kumpanyang kinangangalandakan nyo, sa akin ang lahat ng iyan. Babawiin ko ang dangal na kinuha nyo. Sino ngayon ang tunay na pulubi? Huwag mo na kasing isipin ang babaeng iyon, Chantal. Liza is just a necessity, a faded wallpaper in my life. She's boring, smells like the kitchen, and honestly, isang malaking pabigat ang pagiging asawa niya sa imahe ko. Ang boses ni Frank ay tila isang malamig na patalim na bumaon sa puso ni Liza. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng marangyang suite ng hotel. Hawak ang isang tray ng mainit na nilaga. Ang usok ng sabaw na kaniyang pinaghirapang lutuin sa loob ng 5 oras sa kusina ng hotel ay humahaplos sa kaniyang mukha. Ngunit ang init nito ay hindi kayang tapatan ang ginaw na dahan-dahang lumalamon sa kaniyang pagkatao. Ilang sandali pa bago ang usapang iyon, si Liza ay abalang-abala sa ilalim ng mainit at masikip na kusina ng 5 bituing hotel. Hindi siya pumayag na iba ang magluto ng paboritong putahe ni Frank para sa kanilang ika-20 anibersaryo ng Aquino Marine. Ang kaniyang mga daliri ay namumula, may mga paso mula sa tilamsik ng mantika at hapdi mula sa pagbabalat ng mga sangkap. Ang kaniyang likod ay kumakalam sa pagod, ngunit ang lahat ng iyon ay kaniyang tiniis, iniisip ang matamis na ngiti at pasasalamat na akala niya ay naghihintay sa kanya sa itaas. Suot niya ang isang lumang bestida na pilit niyang pinaganda. Dahil ang sabi ni Frank, ang mamahaling asul na gown na binili nito ay maling sukat, kaya ibinalik sa butik. Ngunit sa siwang ng pinto, nakita ni Liza ang katotohanan. Ang asul na gown na iyon ay nakahandusay sa sahig, gusot-gusot at tinatapakan ni Chantal habang ito ay nakikipagpalitan ng mapanuring halik sa kaniyang asawa. Ang bawat halakhak ni Chantal ay tila kulog na nagpabingi kay Liza. Ang tray na kaniyang hawak ay nagsimulang manginig. Ang kaniyang mga tuhod ay nawalan ng lakas at sa isang iglap, ang marahas na pagtama ng porselana sa sahig ay lumikha ng isang matalim na tunog na bumasag sa kaniyang mundo. Ang mainit na sabaw ng nilaga ay tumapon sa kaniyang mga paa, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng paso. Mas matindi ang hapdi ng pagkawasak sa loob ng kaniyang dibdib. Liza, ang boses ni Frank, na dati ay puno ng paglalambing, ngayon ay puno ng pagkasuklam at pagkahiya nang makita ang asawa sa pintuan. Hindi pa nakakasagot si Liza ng isang malakas na sampal ang dumapo sa kaniyang pisngi. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng kaniyang pagbagsak sa malamig na tiles. Nang iangat niya ang kaniyang paningin, tumambad ang nanlilisik na mga mata ni Doña Esmeralda. Walang hiya ka! Gusto mo bang sirain ang pinakaimportanteng gabi ng pamilya Aquino dahil sa hinala mong basura? Sigaw ng kaniyang biyenan. Ang bawat salita ay may kasamang lason. Tumingin ka sa paligid mo, Flor de Liza. Isang hamak na anak ng magnanakaw ang pilit naming kinupkop at binihisan. Pero heto ka, nagkakalat ng dumi sa harap ng mga bisita. Hinawakan ni Doña Esmeralda ang kaniyang braso ng napakahigpit. Pilit siyang itinayo at kinaladkad patungo sa isang madilim na silid sa gilid. Doon, ibinato sa kaniyang harapan ang isang makapal na folder. Pirahan mo ang divorce papers na iyan ngayon din. Huwag mong hintayin na isigaw ko sa buong dalampasigan na ang tatay mo ay namatay na isang kriminal at magnanakaw.
Alam mo kung gaano kahalaga ang hiya sa mga tao doon, hindi ba? Isang salita ko lang at ang pangalan ng pamilya mo ay magiging kasing baho ng bulok na isda. Napatingin si Liza kay Frank. Nagbabakasaling makakita ng kahit katiting na pagtatanggol. Ngunit ang kaniyang asawa ay abala sa pag-aayos ng kaniyang kurbata. Tumingin sa kaniya ng may halong pandidiri bago tuluyang tumalikod at bumalik sa loob ng suite kasama si Chantal. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay tila sumasakal kay Liza. Ang mga luhang kanina pa, gustong kumawala, ay natuyo sa kaniyang mga mata. Ang bawat pintig ng kaniyang puso ay nagtatanong, ito ba ang kabayaran ng 20 taong pagsisilbi? Ito ba ang halaga ng isang babaeng ibinigay ang lahat mula sa kaniyang kabataan hanggang sa kaniyang huling lakas para lamang mauwi sa isang pirasong papel at isang sampal ng katotohanan? Bukas ang bintana ng silid at mula doon ay narinig ni Liza ang masayang hiyawan at tunog ng mga basong nagtatama sa ibaba. Ipinagdiriwang nila ang tagumpay ng Aquino Marine, habang ang tunay na pundasyon ng kumpanyang iyon ay nakalugmok sa sahig, duguan ang puso at pilit na pinapatay ang dangal. Tumayo si Liza, kahit nangangatog ang kaniyang mga binti. Tiningnan niya ang divorce papers. Pagkatapos ay tumingin siya sa madilim na langit sa labas, kung saan nagsisimula ng pumatak ang ulan. Hanggang kailan mo kayang lunukin ang pait ng pag-ibig bago mo mapagtanto na ang tanging natitira sa iyo ay ang iyong sarili? Ang bawat patak ng ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Liza. Hindi siya dinala sa pangunahing pintuan ng hotel kung saan nagkikislapan ang mga ilaw at nakaparada ang mga luhong sasakyan. Sa halip, kinaladkad siya ng 2 malalaking gwardiya patungo sa madilim at mabahong labasan ng mga basura sa likuran. Ang kaniyang maruming bestida ay bahagyang napunit nang sumabit ito sa gilid ng isang bakal na basurahan. Ngunit wala siyang lakas upang magreklamo. Ma'am, order lang po ito ni Doña Esmeralda. Pasensya na po, pero kailangan niyo na talagang umalis. Ang malamig na sabi ng isang gwardiya bago siya binitawan ng may puwersa. Napasubsob si Liza sa maputik na kalsada. Ang folder na naglalaman ng kaniyang kamatayan, ang divorce papers, ay tumalsik ng bahagya, ngunit agad niya itong niyakap sa kaniyang dibdib. Kahit ito na lamang ang natitira sa kanya, tila ito ang huling anchor na nag-uugnay sa kanya sa mundo ng mga buhay. Sa gitna ng kaniyang pagkakadapa, pilit niyang itinuon ang kaniyang paningin sa itaas, sa naglalakihang bintana ng suite kung saan kanina lamang ay naroroon siya. Doon, sa likod ng makapal na salamin, nakita niya ang anino ni Frank. Nakatayo ang kaniyang asawa, hawak ang isang baso ng alak at nakatingin sa ibaba. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata sa kabila ng distansya at ng malakas na buhos ng ulan. Inasahan ni Liza na makikita niya kahit anong bakas ng pagsisisi, kahit isang munting pagkaway man lang para patigilin ang mga gwardya. Ngunit sa halip na awa, ang nakita niya ay ang dahan-dahang paghila ni Frank sa makapal na kurtinang pelus. Tinakpan nito ang liwanag, tinakpan ang kaniyang presensya, at tuluyan siyang ibinaon sa dilim. Ang sakit na nararamdaman ni Liza ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal na bigat na tila dumudurog sa kaniyang mga buto. Tumayo siya nang nanginginig ang buong katawan. Sinubukan niyang kapain ang kaniyang pitaka sa loob ng maliit na bag na basa na rin ng ulan. Kinuha niya ang kaniyang tanging ATM card at naglakad patungo sa pinakamalapit na machine sa kanto. Umaasang may kahit kaunting halaga siyang magagamit para sa gabi.
Ngunit ang screen ay nagpakita ng isang mensaheng tila sumampal sa kanya sa ikalawang pagkakataon, account blocked. Sinubukan niya ang isa pang card at isa pa, ngunit lahat ay pareho ang resulta. Sa isang iglap, tinanggalan siya ng pamilya Aquino ng lahat ng paraan upang mabuhay. Ang perang kaniyang pinaghirapan, ang mga bonus na itinabi niya mula sa sarili niyang sahod sa kumpanya, ay kinuha sa kanya ng isang utos lamang ni Doña Esmeralda. Wala siyang ibang mapupuntahan, kundi ang address na nakasulat sa likod ng folder. Isang lumang bahay sa dulo ng isang liblib na barangay sa labas ng syudad. Ito ang biyaya ng kaniyang biyenan. Isang lugar na sadyang pinili upang ipaalala sa kanya kung saan siya nanggaling bago siya isinalba ng mga Aquino. Naglakad si Liza sa ilalim ng gabi. Ang kaniyang mga sapatos ay puno na ng tubig at putik. Ang bawat hakbang ay isang pakikibaka laban sa hangin. Ang kaniyang isip ay naglalayag sa mga alaala ng 20 taon. Ang mga gabing hindi siya natulog para lamang tapusin ang inventory ng Aquino Marine. Ang mga araw na tiniis niya ang bulyaw ni Doña Esmeralda para lang hindi mapagod si Frank. Ang lahat ng kaniyang sakripisyo ay tila mga bula na naglaho sa gitna ng baha. Nang marating niya ang address, tumambad sa kanya ang isang maliit na bahay na gawa sa lumang kahoy at yero. Ang gate nito ay kinakalawang na at ang paligid ay balot ng matatayog na damo. Walang ilaw, walang buhay. Ang amoy ng amag at luma ay sumalubong sa kanya nang buksan niya ang pinto na umaaling-awngaw ang tunog ng pagkabulok. Dito siya itatapon. Sa isang lugar na kasing lungkot ng kaniyang puso, inilapag ni Liza ang folder sa isang sirang mesa. Ang kaniyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang ginaw na kanina pa nanunuot sa kaniyang mga kalamnan ay naging isang matinding init ng lagnat. Ang kaniyang mga mata ay tila mabigat na pinto na pilit nagsasara. Habang unti-unting nawawala ang kaniyang malay, ang kaniyang katawan ay bumagsak patungo sa malamig at maalikabok na sahig. Ngunit bago pa tumama ang kaniyang ulo sa matigas na kahoy, naramdaman niya ang isang pares ng matitigas, ngunit maingat na mga bisig na sumalo sa kanya. Isang pamilyar na init ang dumaloy sa kaniyang balat. Isang init na matagal na niyang hindi nararamdaman mula nang mawala ang kaniyang ama. Ang huling narinig niya bago ang kabuuang kadiliman ay ang isang malalim at baritonong boses na puno ng pag-aalala. "Huwag kang bibitiw. Nandito na ako." Ang unang bagay na naramdaman ni Liza paggising niya ay ang amoy ng luyat at mainit na singaw ng pinakuluang dahon. Hindi ito ang mabangong pabango ni Frank o ang matapang na amoy ng disinfectant sa hotel. Ito ay amoy ng lupa, amoy ng kalinga, at amoy ng isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Ang tahanan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kaniyang mga mata. Ang liwanag ng umaga ay sumisilip sa mga bitak ng lumang dingding, tila mga gintong daliri na humahaplos sa maalikabok na sahig. Napansin niya ang isang makapal na kumot na nakabalot sa kaniyang katawan, at ang kaniyang basa at maruming damit ay napalitan na ng isang malaking t-shirt na amoy malinis na sabon. "Gising ka na pala. Huwag ka munang biglang babangon. Mataas pa ang lagnat mo kagabi." Isang baritonong boses ang nagmula sa gilid ng silid. Bahagyang nagulat si Liza at pilit na naupo kahit na umiikot pa ang kaniyang paningin. Doon, sa tapat ng isang maliit na kalan, nakita niya ang isang lalaki. Ang kaniyang postura ay tuwid. Ang kaniyang mga mata ay may lalim na tila maraming kwentong nakatago.
at ang kaniyang mga manay gubo. Ang kaniyang kamay ay bihasa sa pag-aayos ng mga bagay. Attorney Gabo, ang mahinang sambit ni Liza. Ang kaniyang boses ay paos at tila may nakabara sa kaniyang lalamunan. Si Gabo, ang tanging abogado ng Aquino Marine na naglakas loob na sumalungat kay Doña Esmeralda, 3 taon na ang nakalilipas. Naalala ni Liza ang araw na kinuha ni Gabo ang kaniyang mga gamit at lumabas ng opisina nang walang lingon likod. Matapos niyang questionin ang maanumalyang pagtrato ng pamilya sa mga maliliit na benta ng mga mangingisda. Akala ko umalis ka na sa probinsyang ito, dagdag ni Liza, habang pilit na inaayos ang kaniyang sarili dahil sa matinding hiya. Ang makita siya sa ganitong kalagayan, duguan ng puso, walang pera, at itinatapon sa isang abandonadong bahay, ay tila isang masakit na sampal sa kaniyang natitirang dangal. Lumapit si Gabo at inilapag ang isang tasang umuusok sa tapat ni Liza. Umalis ako sa kumpanya, Liza, pero hindi ako umalis sa mga taong nangangailangan ng hustisya. Nakita kita kagabi sa kalsada. Hinahabol mo ang hininga mo habang yakap ang folder na iyan. Itinuro ni Gabo ang divorce papers na maayos na nakapatong sa tabi ng higaan. Yumuko si Liza. Ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na humawak sa kumot. Salamat sa pagtulong, attorney. Pero hindi mo kailangang gawin ito. Ayaw kong madagdagan pa ang utang na loob ko sa kahit kanino. Sanay na akong mag-isa. Hindi sumagot si Gabo. Sa halip, kinuha niya ang isang basang bimpo at dahan-dahang idinampi sa noo ni Liza. Ang kaniyang pagkilos ay walang bahid ng malisya, kundi puno ng isang uri ng paggalang na matagal nang ipinagkait kay Liza ng sarili niyang asawa. Ang utang na loob ay hindi isang tanikala, Liza. Ito ay tulong na ibinibigay dahil tao ka, hindi dahil kailangan mong magbayad balang araw. Mahinahong sabi ni Gabo. Alam ko ang ginawa nila sa iyo. Alam ko kung paano kanila ginamit para itayo ang Aquino Marine. At kung paano kanila itinapon nang makuha na nila ang lahat. Napatigil si Liza. Ang mga salita ni Gabo ay tila mga sulo na nagbibigay liwanag sa kaniyang madilim na kaisipan. Sa loob ng 20 taon, pinaniwalay siya ni Doña Esmeralda na siya ay isang isinalbang pulubi na dapat siyang magpasalamat habang buhay dahil pinakasalan siya ni Frank. Ngunit sa mga mata ni Gabo, nakita ni Liza ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang katotohanan. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Liza. Ang kaniyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Bakit ka nandito? Tumingin si Gabo sa labas ng bintana, kung saan matatanaw ang malawak at asul na dagat. Dahil bago pa naging Madam Aquino ang tawag sa iyo ng lahat, kilala ko kung sino ka talaga, Liza. At alam ko rin ang lihim na pilit itinatago ng pamilyang iyon tungkol sa tatay mo. Dahan-dahang lumingon si Gabo at kinuha ang folder. Ngunit hindi ang divorce papers ang binuksan niya, kundi ang isang lumang dokumento na nakatago sa likod nito. Isang papel na may selyo ng gobyerno na halos burado na ng panahon. Liza, hindi ka lang itinapon dito para magdusa. Ang sabi ni Gabo, ang kaniyang boses ay naging seryoso at puno ng misteryo. Itinapon ka nila dito dahil natatakot silang malaman mo ang totoong ari-arian na kakakakangam na nakapangalan sa iyo sa mismong lupang kinatatayuan natin ngayon. Ang mga daliri ni Liza ay nangangatog habang hinahawakan niya ang lumang papel na iniabot ni Gabo. Ang selyo ng munisipyo ay kupas na.
at ang mga gilid ng dokumento ay kulay kape na sa katandaan. Ngunit ang pangalang nakasulat sa ilalim ay malinaw pa rin, Flor de Liza Santos. Ito ang orihinal na lease agreement at operating permit para sa mga bengkang o punduhan ng isda sa buong baybayin ng San Ildefonso. Hindi ito maaari, bulong ni Liza, habang ang kaniyang paningin ay naglalakbay sa mga teknikal na termino ng kontrata. Sinabi sa akin ni Frank, sinabi ni Mama Esmeralda na ang lahat ng ari-arian ay nakapangalan sa korporasyon, na ako ay asawa lamang na walang kinalaman sa negosyo. Umupo si Gabo sa tapat niya. Ang kaniyang muka ay seryoso. Iyan ang pinakamalaking kasinungalingan na ipinalamon nila sa iyo sa loob ng 20 taon, Liza. Noong nagsisimula pa lang ang Aquino Marine, baon sa utang si Frank dahil sa maling mga desisyon sa sugal at maling investment. Hindi siya pwedeng humawak ng anumang legal na dokumento dahil hahabulin siya ng mga pinagkakautangan niya. Kaya ginamit nila ang pangalan mo. Ikaw ang ginawa nilang panangga, pero ikaw din ang ginawa nilang tunay na nagmamay-ari nang hindi mo nalalaman. Tila bumalik ang kaniyang gunita sa mga gabi noong bagong kasal pa lamang sila. Naalala ni Liza ang kaniyang ama, si Tatay Isko, na kahit pagod mula sa dagat ay sinasamahan siya gabi-gabi. Naglalakad sila sa dalampasigan, bitbit ang isang lumang gasera upang katukin ang bawat dampa ng mga mangingisda. Para sa kinabukasan mo ito, anak, laging sinasabi ng kaniyang ama habang pinagmamasdan si Liza na matiyagang nagpapaliwanag sa mga mangingisda kung bakit dapat silang magtiwala sa itinatayo nilang kooperatiba. Naalala ni Liza ang magaspang na kamay ng kaniyang ama na humahawak sa kaniyang balikat, ang amoy ng asin at pawis, at ang tapat ng ngiti nito sa tuwing may isang mangingisda na pipirma sa kasunduan. Ngunit ang lahat ng alaala ng paghihirap na iyon ay dinumihan ni Doña Esmeralda. Ang bawat tagumpay ay inangkin ng mga Aquino, habang si Liza ay unti-unting itinulak sa kusina, ginawang tagapagsilbi, at pinaramdam na wala siyang halaga kung hindi dahil sa kanilang apelyido. Pinirmahan ko ang mga ito dahil sabi ni Frank ay para ito sa aming pamilya, hikbi ni Liza. Ang bawat luha na pumapatak sa dokumento ay tila nagpapalinaw sa kanyang naguguluhang isip. Ginamit nila ang tiwala ko. Ginamit nila ang pagmamahal ko para nakawin ang pinaghirapan namin ni tatay. Hindi lang iyon, Liza. Dugtong ni Gabo. Sabay turo sa isang pangalan sa listahan ng mga saksi sa likod ng dokumento. Tingnan mo itong pangalang ito. Ricardo Mangcardo Dalisay. Siya ang naging kanang kamay ng tatay mo noong panahong iyon. Siya ang nakakaalam kung paano dinitaryo ni Doña Esmeralda ang mga papeles para magmukhang ibinigay mo na ang lahat ng karapatan mo sa kanila makalipas ang 10 taon. Mangcardo. Nanggunot ang noo ni Liza. Ang sabi ni Mama Esmeralda, si Mangcardo raw ang kasabwat ni tatay sa pagkakawala ng pera ng kumpanya. Sabi nila, umalis daw si Mangcardo dahil sa takot na makulong. Iyan ang kailangan nating alamin, sabi ni Gabo. Dahil kung buhay pa si Mangcardo, siya ang susi para mapatunayan na ang mga dokumentong hawak ngayon ng mga Aquino ay mga pekeng salin lamang ng orihinal na ito. Katahimikan ang namayani sa maliit na bahay. Tanging ang tunay na ritmo ng mga alon sa labas ang naririnig. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naputol. Narinig nila ang marahas na paghinto ng isang sasakyan sa labas ng bakuran. Ang tunay na kalansing ng mga bakal na gate na pilit na binubuksan ay umaling-awngaw sa paligid.
Hindi nagtagal, isang serye ng malalakas na hampas sa pinto ang yumanig sa buong bahay. Flor de Lisa, alam naming nandyan ka. Huwag mong isiping makakapagtago ka sa amin pagkatapos mong takasan ang mga responsibilidad mo. Ang boses na yon ay puno ng pagmamalaki at pamilyar na kalupitan. Ang boses ng personal na tauhan ni Doña Esmeralda. Napatingin si Liza kay Gabo. Ang takot ay muling bumalik sa kaniyang mga mata. Mabilis na itinago ni Gabo ang mga dokumento sa loob ng kaniyang bag at hinawakan ang kamay ni Liza upang pakalmahin ito. Huwag kang matatakot, Liza, bulong ni Gabo. Hindi na nila pwedeng kunin ang natitira sa iyo. Ang pinto ay tila bibigay na sa tindi ng pagkakalabog mula sa labas. Sa gitna ng kaguluhan, isang katanungan ang pumasok sa isip ni Liza. Hanggang saan ang kayang gawin ng mga Aquino para lang hindi mabunyag ang katotohanang sila ang tunay na magnanakaw? Ang marahas na pagbalandra ng pinto ay lumikha ng isang tunog na tila bumasag sa katahimikan ng buong silid. Hindi lamang ang mga tauhan ng pamilya Aquino ang pumasok. Kasunod nila ay ang isang bulto ng kapangyarihan at kayabangan na lalong nagpabigat sa hangin. Si Doña Esmeralda. Suot ang kaniyang mamahaling terno na tila kumikinang sa gitna ng kadumihan ng lumang bahay, ay pumasok habang diring-diri na nakatingin sa paligid. Ganoon na ba kababa ang panlasa mo ngayon, Flor de Liza? Mula sa mansyon ng mga Aquino, nauwi ka sa lungga ng mga daga. Ang boses ni Doña Esmeralda ay puno ng pangungutya habang tinatakpan niya ang kaniyang ilong ng isang panyo na may bordang ginto. Sa likuran niya, dahan-dahang pumasok si Frank. Nakayuko ito, hindi makatingin ng diretso kay Liza, habang hawak ang kaniyang mamahaling leather briefcase. Ang presensya nila sa maliit at gubagubang bahay na iyon ay tila isang malaking insulto sa bawat hibla ng pagkatao ni Liza. Tumayo si Gabo sa harap ni Liza. Ang kaniyang postura ay tila isang pader na hindi matitibag. Wala kayong karapatang pumasok dito nang walang pahintulot, Doña Esmeralda. Ang lugar na ito ay nakapangalan sa Pamilya Santos. Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Attorney Gabo, akala ko ba ay matalino ka? Ang lupang ito ay bahagi ng mga kinuha naming assets. At ang babaeng iyan, itinuro niya si Liza ng may pandidiri. Nandito lang siya dahil sa awa ko. Pero tila nakalimutan niya kung paano magpasalamat. Tumingin si Doña Esmeralda kay Liza. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik. Narito kami dahil may mga gamit ka pa sa mansyon na ayaw naming makita doon. At dahil dakila akong biyenan, naisip kong bigyan ka ng huling pagkakataon. Linisin mo ang sarili mo. Pumunta ka sa bodega ng kumpanya bukas at ayusin mo ang mga lumang records. Doon ka nararapat, sa gitna ng mga alikabok at basura, dahil doon ka naman talaga nanggaling. Hindi kumibo si Liza. Ang kaniyang mga kamao ay naikuyom sa ilalim ng kumot hanggang sa mamuti ang kaniyang mga kuko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumungo. Tumingin siya ng diretso sa kanyang biyenan. Isang tingin na punong-puno ng apoy na matagal nang ikinulong sa loob ng kaniyang dibdib. Hindi na ako babalik sa inyo para maging utusan, Doña Esmeralda. Ang mahinang sabi ni Liza. Ngunit ang bawat salita ay may bigat na hindi kayang balewalain. Anong sabi mo? Ang muka ng matanda ay namula sa galit. Lumapit si Frank. Tila nagtatangkang maging tagapagligtas sa gitna ng tensyon. Kinuha niya ang kaniyang pitaka at naglabas ng makapal na bundle ng pera.
Inilapag niya ito sa ibabaw ng maruming mesa. Sa tabi ng tasa ng tiyang ibinigay ni Gabo. Liza, please, huwag mo nang pairalin ang pride mo. Kunin mo na ito. Panggastos mo rin ito para naman hindi ka magmukhang pulubi sa harap ng mga dati nating kakilala. Ayaw ko ring mapahiya ang pangalan ko dahil lang sa kalagayan mo. Ang sabi ni Frank, ang kaniyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala na mas masahol pa sa lason. Tinitigan ni Liza ang pera. Ito ang perang bunga ng kaniyang pagod, ang perang ninakaw mula sa kaniyang mga pangarap. Pagkatapos, tumingin siya sa kaniyang asawa, ang lalaking minahal niya ng 20 taon. Ang lalaking akala niya ay kaniyang kakampi sa buhay. Ang amoy ng alat at sariwang isda na humahalo sa ihip ng hangin ay tila isang pamilyar na yakap na sumalubong kay Liza nang marating nila ang Pok Maligaya. Malayo ito sa kintab ng marmol at lamig ng aircon sa mansyon ng mga Aquino. Dito, ang bawat kalsada ay gawa sa pinaghalong buhangin at graba, at ang musika ng paligid ay ang walang tigil na paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Ngunit ang kapayapaang inaasahan ni Liza ay nabahiran ng takot. Sa bungad pa lamang ng baryo, nakita niya ang ilang mga lalaking nakauniporme ng Aquino Marine. May hawak silang mga pako at martilyo. Pilit na itinatayo ang mga karatula ng private property sa mga lugar na dati ay malayang dinadaanan ng mga mangingisda. Ang mga bangka na dati ay nakahilera ng maayos ay tila itinaboy sa isang masikip na sulok ng baybayin. Liza, ikaw na ba iyan, anak? Isang tinig na kasing gasgas ng tuyong kawayan ang tumawag sa kaniyang pangalan. Lumingon si Liza at nakita ang isang matandang babae na may bitbit na balde ng huli. Si Aling Puring. Ang kaniyang balat ay sunog sa araw at ang kaniyang mga mata ay may bakas ng pagod. Ngunit ang ngiti nito ay nanatiling tapat. Aling Puring! Hindi napigilan ni Liza na yakapin ang matanda. Sa balikat ni Aling Puring, naramdaman ni Liza ang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang init ng isang ina na hindi naghahanap ng kapalit. Dinala sila ni Aling Puring sa isang maliit na dampa sa tabi ng dagat. Doon, sa ilalim ng puno ng talisay, naglatag ang mga mangingisda ng dahon ng saging. Walang mamahaling kubyertos, walang kristal na baso. Ang tanging naroon ay tumpok ng kanin, ilang piraso ng pritong tuyo, at hiniwang kamatis. Kain na, Liza. Pasensya ka na at ito lang ang kaya naming ihandog. Alam naming galing ka sa karangyaan, pero dito sa amin, ang sapat ay sapat na basta at galing sa malinis na paraan. Ang sabi ng isang matandang mangingisda habang inaabutan siya ng tubig sa basong plastik. Naramdaman ni Liza ang pagsikip ng kaniyang lalamunan. Hindi siya tinawag na madam o tiningnan bilang asawa ng isang bilyonaryo. Tinawag siyang anak. Habang kumakamay silang lahat sa ilalim ng init ng araw, napagtanto ni Liza na sa loob ng 20 taon sa mansyon, mas nagutom siya sa tunay na pagmamahal kaysa dito sa harap ng payak na pagkain. Ang dangal na kaniyang hinahanap ay hindi pala matatagpuan sa itaas ng pedestal, kundi dito sa piling ng mga taong ang tanging yaman ay ang kanilang katapatan. Pagkatapos ng kainan, dinala ni Aling Puring si Liza sa loob ng kaniyang maliit na silid. May kinuha ang matanda sa ilalim ng kaniyang higaan. Isang lumang kahon ng biskwit na kinalawang na. Ipinatago ito ng tatay mo sa akin bago siya pumanaw, Liza. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa iyo kapag dumating ang araw na tinalikuran ka na ng mundo. Dahil ang mundong kinalalagyan mo noon ay isang malaking bitag.
Bulong ni Aling Puring. Dahan-dahang binuksan ni Liza ang kahon. Sa loob ay may isang lumang kompas na yari sa tanso at isang piraso ng papel na may sulat kamay ng kaniyang ama. Ang mga salita ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay. Anak, huwag mong hahayaang nakawin nila ang iyong direksyon. Ang dagat ay hindi nagsisinungaling. Nangunot ang noo ni Liza. Ano ang ibig sabihin nito, Aling Puring? Hinawakan ng matanda ang mga kamay ni Liza. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pait. Ang tatay mo, Liza, hindi siya magnanakaw. Noong gabing sinabi nilang nawala ang ginto ng mga Aquino, ang tatay mo ang unang nakakita kung sino ang kumuha nito. Nakita niya si Esmeralda na inililipat ang mga alahas at pera sa isang sikretong account para palabasin na nalulugi ang kumpanya at makuha ang insurance. Tumigil ang tibok ng puso ni Liza. Ang bawat hininga niya ay tila naging yelo. Pinatahimik nila ang tatay mo sa pamamagitan ng kahihiyan. Sinabi nila sa buong baryo na siya ang kumuha, kaya namatay siyang lugmok sa dusa. Pero ang totoo, Liza, huminto ang matanda at tumingin sa labas, kung saan nakatayo ang malalaking gusali ng Aquino Marine sa malayo. Liza, huwag mong uubusin ang sarili mo sa mga taong wala namang maibabayad sa iyo. Hindi ka na asawa ng isang bilyonaryo para mamigay ng libreng gamot. Ang tinig ni Gabo ay puno ng pag-aalala, habang pinagmamasdan niya si Liza na maingat na nag-aayos ng mga pakete ng gamot sa loob ng isang maliit at lumang istruktura sa gilid ng daan. Ito ang botika ng pag-asa. Isang munting proyektong itinayo ni Liza gamit ang sarili niyang ipon noong mga panahong kailangan pa niyang magpaalam para sa bawat sentimong ginagastos niya. Dito, ang mga mangingisdang may rayuma at ang mga batang may ubo ay nakakahanap ng lunas nang hindi iniisip ang presyo. Ngunit ngayong umaga, ang hangin ay tila may dalang babala. Ang bawat pag-aayos ni Liza sa mga istante ay tila isang pagkapit sa huling piraso ng kaniyang dignidad. Hindi ito tungkol sa pera, Gabo. Mahinang sagot ni Liza habang pinupunasan ang alikabok sa isang bote ng bitamina. Ito na lang ang natitira sa akin na hindi nila kinuha. Dito, pakiramdam ko ay tao pa rin ako. Pakiramdam ko, paisilbi pa rin ang buhay ko bukod sa pagiging dekorasyon sa mansyon. Isang matandang mangingisda, si Mang Goryo, ang pumasok na pasuway-suway ang lakad. Liza, anak, ang asawa ko, hindi na makahinga ng maayos. Pero wala pa kaming huli ngayong araw. Ngumiti si Liza, isang ngiting pilit, ngunit puno ng malasakit. Kinuha niya ang isang inhaler at iniabot ito sa matanda. Kunin niyo na ito, Mang Goryo. Unahin niyo ang kalusugan ni Aling Maria. Huwag niyo na munang isipin ang bayad bago pa makapagpasalamat ang matanda. Isang malakas na dagundong ng makina ang yumanig sa tuyong lupa ng Somchay. Ang tunog ng malalaking gulong na sumasagasa sa mga graba ay tila isang babala ng paparating na sakuna. Sa labas, isang kulay pulang sports car ang huminto ng marahas. Kasunod ang isang dambuhalang bulldozer na may tatak ng Aquino Marine. Dahan-dahang bumaba si Chantal. Suot ang kaniyang designer sunglasses at sapatos na may matutulis na takong. Humakbang siya sa loob ng botika nang may pandidiri. Tila ba ang bawat hininga niya sa loob ng maliit na silid ay isang sakripisyo. Oh, Liza, you're still here? I thought you'd be busy packing your bags to somewhere far away. Ang sabi ni Chantal habang tinitingnan ang paligid ng may pangungutya.
Doña Esmeralda sent me here. We need this spot. It's perfect for the new cold storage warehouse ng Aquino Marine. Total, wala naman itong permit, right? May permit ang butikang ito, Chantal. Pinirmahan ito ng munisipyo 10 taon na ang nakalilipas. Matigas na sagot ni Liza. Tumawa si Chantal. Isang tunog na kasing talas ng salamin. 10 years ago? Liza, wake up. Ang lupa sa ilalim ng butikang ito ay bahagi na ng property na binili ng kumpanya last month. You're trespassing. Kinuha ni Chantal ang isang kahon ng mga gamot para sa high blood mula sa counter. Pinagmasdan niya ito ng sandali bago ito dahan-dahang binitiwan sa sahig. Pagkatapos, gamit ang kaniyang mamahaling sapatos, dahan-dahan niyang dinurog ang kahon. Ang tunog ng pagpisa ng karton at ang pagkakalat ng mga tableta sa maruming sahig ay tila tunog ng pagkabasag ng puso ni Liza. Oops, my bad. Garbage should be on the floor anyway, sabi ni Chantal habang nakangisi. Naramdaman ni Liza ang matinding init na dumadaloy mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang mga mata. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng pagnanais na sumigaw, ngunit nanatili siyang tahimik. Nakita niya ang takot sa mga mata ng mga mangingisda sa labas. Nakita niya ang pag-asa nilang unti-unting dinudurog ng bulldozer na handa ng sumugod. Umalis na kayo dito, Liza. Tapos na ang paglalaro mo ng Good Samaritan. Frank and I have a business to run. And this eyesore is not part of the plan. Utos ni Chantal habang sumisenyas sa driver ng bulldozer na magsimula na. Ang malaking bakal na braso ng bulldozer ay dahan-dahang umangat. Tila isang halimaw na handang lumamon ng buhay. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mag-atrasan dahil sa takot. Ngunit sa halip na tumakbo, humakbang si Liza palabas at tumayo nang tuwid sa harap mismo ng dambuhalang makina. Ang kaniyang mga mata ay namumula sa galit at sakit, ngunit walang isang patak ng luha ang lumabas. Ang kaniyang buong katawan ay tila naging isang pader na yari sa asero. Liza, umalis ka dyan! Delikado! Sigaw ni Gabo mula sa likuran. Hindi gumalaw si Liza. Tumingin siya ng diretso sa driver ng bulldozer. Pagkatapos ay kay Chantal, nangumunguya ng bubble gum sa loob ng kaniyang kotse. Kung gusto ninyong gibain ang butikang ito, kailangan niyo munang dumaan sa ibabaw ng bangkay ko, ang malamig na sabi ni Liza. Dahil hindi na ako papayag na may durugin pa kayong muli. Ang driver ng makina ay nag-atubili. Ang makina ay umuungol ng malakas habang ang distansya ng bakal at ng katawan ni Liza ay iilang pulgada na lamang. Ang pag-ugong ng makina ng bulldozer ay dahan-dahang humina hanggang sa mamatay ang ingay nito. Na tila ba maging ang bakal ay natakot sa alab ng mga mata ni Liza. Ang driver, na may bakas ng konsensya sa kaniyang mukha, ay dahan-dahang bumaba at tumakas sa tingin ni Chantal. Ang katahimikan sa dalampasigan ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Coward! Wala kayong kwenta! Sigaw ni Chantal mula sa loob ng kaniyang kotse. This is not over, Liza! Enjoy your little pharmacy while it lasts. Dahil sa susunod, wala nang makakapigil sa amin. Ang marahas na pag-atras ng sports car at ang pag-iwan nito ng makapal na alikabok ay nagsilbing huling hudyat ng kabanatang iyon. Nang mawala ang sasakyan sa kanto, ang mga mangingisdang kanina pa, nakapigil hininga, ay unti-unting lumapit kay Liza. May mga bulong ng pasasalamat, may mga kamay na humahawak sa kaniyang balikat, ngunit si Liza ay nanatiling tila isang estatwa. Nang marating ng araw ang dulo ng abot-tanaw, kung saan ang langit ay nagiging kulay ube at kahel, naupo si Liza sa dalampasigan.
Ang basang buhangin ay humahaplos sa kaniyang mga paa. At ang tunog ng mga alon ay tila isang malungkot na awit ng kaniyang kabataan. Lumapit si Gabo at naupo sa kaniyang tabi. May sapat na distansya upang bigyan siya ng puwang na huminga. Muntik ka na doon, Liza. Bakit mo itinaya ang buhay mo? Dahil pagod na akong tumakbo, Gabo. Mahinang sagot ni Liza. Ang kaniyang boses ay tuyo. Tila ba naubos na ang lahat ng luha sa kaniyang katawan. Sa loob ng 20 taon, naging anino lang ako ni Frank. Naging basahan ako ni Doña Esmeralda. Akala ko, ang pagtitiis ay bahagi ng pagmamahal. Pero ang pagtitiis na walang hanggan ay hindi pag-ibig. Ito ay pagpapakamatay. Tumingin si Liza sa malawak na karagatan. Ngayon ko lang na-realize, ang dagat, kahit gaano kalakas ang bagyo, palaging bumabalik sa kanyang dalampasigan. Hindi ito sumusuko. At ang sigaw ng dagat na naririnig ko ngayon ay hindi sigaw ng takot, kundi sigaw ng hustisya para sa tatay ko. Hinarap siya ni Gabo. Ang kaniyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kung handa ka na, Liza, hindi lang botika ang ililigtas natin. Ililigtas natin ang buong Pukmaligaya. Ang mga dokumentong nahanap natin ay hindi lang papel. Ito ay mga armas. Frank did not just cheat on you emotionally. He cheated the entire corporation by forging your signature for years to siphon funds into Chantal's accounts. We have them cornered, but we need you to be the face of this battle. Tumayo si Liza at naglakad patungo sa kaniyang maliit na dampa. Kinuha niya ang isang matalim na gunting na ginagamit niya sa paggupit ng mga gauze sa botika. Huminto siya sa harap ng isang basag na salamin. Pinagmasdan niya ang kaniyang sarili, ang mahabang buhok na palaging hinihimas ni Frank. Ang buhok na sinasabi ng kaniyang asawa na nagpapamuka sa kaniyang masunuring asawa. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangang pagkilos, ginupit ni Liza ang kaniyang mahabang buhok. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila isang tanikala na napapatid. Nang matapos siya, ang kaniyang buhok ay hanggang balikat na lamang, matalim ang mga dulo, at ang kaniyang mukha ay tila mas lalong tumapang sa ilalim ng malamlam na ilaw. Mula sa araw na ito, wala ng flor de lisa na luluhod sa harap ng mga Aquino. Bulong niya sa sarili habang tinititigan ang kaniyang bagong anyo sa salamin. Lumingon siya kay Gabo na nakatayo sa may pintuan. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha ni Liza at sa unang pagkakataon, nakita ni Gabo hindi ang biktima, kundi ang isang mandirigma. Ilayad mo na ang mga plano, attorney. Ang sabi ni Liza, ang boses ay kasing lamig ng hangin sa gabi. Simulan na nating bawiin ang lahat ng kinuha nila. Huwag kang magmalinis, Liza. Utang mo sa akin ang bawat butil ng kanin na kinain mo sa loob ng 20 taon. Isang hamak na anak ng kriminal ang pumasok sa pamamahay ko at ginawa kitang reyna. Ngayon, gaganito ka? Kakalimutan mo ang utang na loob mo dahil lang sa ilang pirasong papel? Ang tinig ni Doña Esmeralda ay mahina, paos, at tila nanggagaling sa isang taong malapit ng malagutan ng hininga. Nakahiga siya sa isang marangyang kama sa loob ng kaniyang kwarto, napapalibutan ng mga makinang sumusukat sa pintig ng kaniyang puso at daloy ng kaniyang hininga. Ang matinis at paulit-ulit na tunog ng monitor ay tila isang babala sa loob ng tahimik na silid. Nakatayo si Liza sa paanan ng kama. Ilang sandali bago siya pumasok dito, kasama niya si Gabo sa labas. Nag-aayos ng mga ebidensya para sa kanilang kaso. Suot niya ang kaniyang bagong gupit na buhok at ang kaniyang mukha ay puno ng determinasyon.
Ngunit ang makita ang kaniyang biyenan sa ganitong kalagayan, maputla, nanghihina, at tila talo ng karamdaman, ay muling gumigising sa utang na loob na itinanim sa kaniyang isipan sa loob ng 2 dekada. Makuha mo pang magsalita ng ganyan, Mama Esmeralda, matapos ninyong tangkaing gibain ng botika at itapon ako sa ulan? Ang boses ni Liza ay matatag, ngunit may bahid ng pait. Kinuha ni Doña Esmeralda ang isang lumang litrato mula sa kaniyang tabi at iniabot ito kay Liza nang nanginginig ang kamay. Tingnan mo ito, ang tatay mo at ang yumaong asawa ko. Alam mo ba kung bakit namatay ang tatay mo sa dusa? Dahil hindi ko siya ipinakulong. Pinatawad ko siya kapalit ng pananahimik niya. Ikinasal kita kay Frank para protektahan ang pangalan mo, para hindi ka maging anak ng isang preso. Iyon ang sakripisyong ginawa ko para sa iyo, Liza. Tinitigan ni Liza ang litrato. Nakita niya ang kaniyang ama, si Tatay Isko, na nakayuko habang hawak ang isang bag ng mga alahas. Ang bawat hibla ng kaniyang pagkatao ay gustong sumigaw na hindi ito totoo, na ang kaniyang ama ay isang tapat na tao. Ngunit ang paraan ng pagsasalita ni Esmeralda, ang banayad na pagkumbinsi, ang pagpapaalala ng kaniyang kabutihan, ay tila isang lason na dahan-dahang lumalumpo sa kaniyang paninindigan. Ngayon, Liza, kung gusto mo talagang maghiganti, sige, siraing mo ang Aquino Marine. Pero tandaan mo, kasama mong ilulubog sa putik ang alaala ng tatay mo. Isang pirma mo lang dito sa kasunduang ito na nagsasabing hindi ka maghahabol sa ari-arian at mananatiling malinis ang pangalan ng tatay mo sa mga records ko. Choose justice for yourself or the dignity of your dead father. Inilapit ni Liza ang kaniyang mukha sa monitor ng puso ni Doña Esmeralda. Habang nagsasalita ang matanda tungkol sa kaniyang sakripisyo, napansin ni Liza ang isang maliit na detalye. Ang mga daliri ni Esmeralda ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kumot at ang pintig ng kumpas sa monitor ay nananatiling pantay at mahinahon. Walang senyales ng paghihirap, walang bakas ng tunay na sakit. Ang lahat ng ito, ang oxygen mask, ang mahinang boses, ay isang dula. Isang maruming sining ng manipulasyon. Dahan-dahang tumayo ng tuwid si Liza. Hinawakan niya ang kaniyang sariling braso, kung saan naroon ang paso mula sa mainit na nilaga noong gabing itinapon siya. Ang hapdi ng pasong iyon ay mas totoo kaysa sa mga luhang ipinapakita ng kaniyang biyenan. Mama Esmeralda, sa loob ng 20 taon, naniwala ako na ang pag-ibig ay pagsunod. Naniwala ako na ang utang na loob ay dapat bayaran ng sariling kaligayahan. Simula ni Liza, ang kaniyang boses ay malamig, aspat walang emosyon. Kinuha ni Liza ang ballpen na inaalok ng matanda. Ngunit sa halip na pirmahan ang dokumento, dahan-dahan niya itong binalibag sa sahig. Ngunit ang utang na loob na sinasabi niyo ay hindi utang. Ito ay nakaw. Ninakaw niyo ang boses ko. Ninakaw niyo ang dangal ng tatay ko. At ngayon, sinusubukan niyo pang nakawin ang katotohanan. Ang tatay ko ay namatay na mahirap, pero namatay siyang may malinis na budhi. At hindi ko kailangan ang inyong huwad na proteksyon para patunayan iyon. Ang muka ni Doña Esmeralda ay biglang nagbago. Ang maputlang anyo ay napalitan ng isang mapanganib na ngisi. Tinanggal niya ang oxygen mask nang walang kahirap-hirap at naupo ng tuwid sa kama. Ganyan na ba talaga ang natutunan mo sa abogadong iyon, Liza? Akala mo ba ay madali mo kaming matatalo?
Ang boses ng matanda ay bumalik sa dati nitong bagsik. Lumingon si Liza sa pintuan nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Si Frank, kasama ang ilang mga pulis. "I'm sorry, Liza," ang sabi ni Frank habang umiiwas ng tingin. "But we found the missing documents in your shack. Attorney Gabo is being arrested for theft of corporate secrets. And you are coming with us for questioning." Napatigil ang mundo ni Liza. Ang bitag ay hindi pala ang dokumento sa loob ng silid, kundi ang pagpunta niya rito upang iwanang mag-isa si Gabo. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang tao para sa katotohanan, kung ang bawat hakbang mo ay tila nakabaon na sa putik ng kasinungalingan ng iba. Huwag mong subukang magmatigas, Liza. Isang pirma mo lang dito sa salaysay na ito at palalayain namin ang abogadong iyon. Sabihin mo lang na siya ang nagnakaw ng mga dokumento at pinilit ka lang niyang sumama sa kanya. Ang boses ni Frank ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa loob ng malamig at maliit na silid ng presinto. Walang bintana, tanging ang isang kumukitit-kitit na bumbilya sa kisame ang nagbibigay ng madilaw na liwanag na lalong nagpatingkad sa pagod sa mukha ni Liza. Ang amoy ng lumang papel at matapang na kape ay humahalo sa lamig ng aircon na tila nanunuot sa kaniyang mga buto. Nakatitig lamang si Liza sa kaniyang asawa. Nakaupo si Frank sa tapat niya, suot ang kaniyang mamahaling polo na tila hindi nabahiran ng kahit anong gulo sa labas. Sa kaniyang tabi ay ang isang opisyal ng pulis na tikom ang bibig, ngunit ang mga mata ay palaging nakatingin kay Frank para sa susunod na hudyat. "I'm doing this for you, Liza," dagdag ni Frank habang pilit na inaabot ang kamay ng asawa. "Ayaw ni Mama na makulong ka. Just point the finger at Gabo. Siya naman talaga ang utak nito, hindi ba? Ginamit ka lang niya para makaganti sa amin." Dahan-dahang iniatras ni Liza ang kaniyang kamay. Napansin niya ang sing-sing sa daliri ni Frank, ang wedding ring na kaniyang pinili noong 20 taon na ang nakalilipas. Ang gintong iyon ay kumikinang pa rin, ngunit sa mga mata ni Liza, tila ito ay naging isang dumi. Napansin niya kung paano nanginginig ang hinlalaki ni Frank habang pinaglalaruan nito ang gilid ng folder. Doon niya napatunayan ang isang bagay. Hindi siya narito dahil sa kasalanan ni Gabo. Narito siya dahil natatakot si Frank. "Frank, bago mo ako piliting pumirma sa kasinungalingang iyan, bakit hindi mo muna ipaliwanag kung bakit ang daming dokumento ng kumpanya ang may pirma ko sa loob ng huling 5 taon? Ang boses ni Liza ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay tila isang bala na tumatama sa dibdib ni Frank. Napatigil si Frank. Ang kaniyang muka ay bahagyang namutla. "What are you talking about? Siyempre, asawa kita. May mga papeles na kailangan ng pirma mo. Pero wala akong pinirmahan, Frank." Diretsong sagot ni Liza. Ang kaniyang mga mata ay tila naging dalawang sulong ng katotohanan. "Naalala mo ba ang mga gabi na sinasabi mong kailangan ko lang mag-practice ng pirma ko para sa social events? O ang mga blankong papel na sabi mo ay para sa permit ng butika? Gabo showed me the digital copies before your men arrived. Ang mga pirma sa serye ng loans at transfer of shares. Hindi sa akin ang mga iyon. Ginaya mo ang pirma ko, Frank. Pinanindigan mo ang pagiging magnanakaw na ibinibintang nyo sa tatay ko." Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang kumot na sumasakal kay Frank. Ang opisyal ng pulis ay bahagyang napaubo at tumingin sa malayo. "Liza, you don't know what you're saying. Naguguluhan ka lang sa lagnat mo," depensa ni Frank.
Ngunit ang kaniyang boses ay mas lalong naging manipis. Hindi ako naguguluhan, Frank. Sa loob ng 20 taon, ngayon lang naging malinaw ang lahat, sabi ni Liza habang tumatayo. Kahit na siya ay pagod at puyat, ang kaniyang postura ay tila isang reynang hindi kayang itumba. Ang akala nyo ay nakuha nyo na ang lahat sa akin. Pero ang isang bagay na hindi nyo kailanman magagaya ay ang katotohanan. At ang katotohanang iyon ang magpapabagsak sa inyo, pirmahan ko man ang papel na iyan o hindi. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Isang batang pulis ang pumasok na may hawak na telepono. Sir, may tawag po galing sa opisina ng mayor. May isang grupo raw ng mga mangingisda at mga tauhan ng media sa labas. Hinahanap po nila si Mrs. Flordeliza Aquino. Napatingin si Liza kay Frank, na ngayon ay tila isang basang sisiw na hindi malaman ang gagawin. Ngunit bago pa makapagsalita si Frank, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa koridor ng presinto. Hindi ito ang boses ni Gabo. Ito ay ang boses ng isang lalaking matagal nang ipinapalagay na nawala sa mundo. Nandito ako para magbigay ng testimonya tungkol sa tunay na nangyari. 20 taon na ang nakalilipas. Namilog ang mga mata ni Liza. Ang boses na iyon. Ang boses na kasing lalim ng dagat. Ang boses ni Mang Cardo. Ano ang gagawin ni Frank at Doña Esmeralda ngayong ang mga anino ng nakaraan ay nagsisimula na silang habulin sa gitna ng liwanag? Ang ingay sa labas ng presinto ay tila isang nagngangalit na karagatan. Ang mga sigaw ng mga mangingisda, ang nakakasilaw na kislap ng mga kamera ng media, at ang sunod-sunod na tunog ng mga yabag sa koridor ay lumikha ng isang atmosfera ng gulo at kaba. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Liza ay nanatiling tahimik. Ang kaniyang paningin ay nakatuon lamang sa matandang lalaking nakatayo sa pintuan. Si Mang Cardo, ang kaniyang balat ay tila tuyong lupang tinamaan ng araw, puno ng malalalim na guhit ng panahon. Ang kaniyang mga mata, bagamat may bahid ng takot, ay may ningning ng isang taong tapos na sa pagtatago. Frank, kailangan nating umalis. Ngayon din. Ang boses ni Doña Esmeralda ay galing sa dulo ng koridor. Matigas at puno ng utos habang mabilis siyang naglalakad palayo sa mga reporter. Tinatakpan ang kaniyang mukha ng isang mamahaling abaniko. Si Frank, na tila nawalan ng dila, ay tumingin kay Liza sa huling pagkakataon bago mabilis na sumunod sa kaniyang ina. Ang kaniyang pagtakas ay tila isang pag-amin ng kasalanan na hindi na kailangang bigkasin. Sa tulong ng testimonya ni Mang Cardo at sa pressure ng media sa labas, pansamantalang pinalaya si Liza at Gabo dahil sa kawalan ng sapat na basehan ng kanilang pagkakakulong. Nang makalabas sila sa presinto, ang sariwang hangin ng gabi ay humalik sa mukha ni Liza. Yumakap sa kanya si Aling Puring, habang ang mga mangingisda ay naghihiyawan sa tuwa. Ngunit si Gabo, na may mga pasa sa braso mula sa marahas na pag-aresto sa kanya, ay lumapit kay Mang Cardo. Salamat sa pagpunta, Mang Cardo. Akala namin ay hindi ka na namin mahahanap, ang sabi ni Gabo habang mahigpit na nakikipagkamay sa matanda. Hindi ko na kayang mamatay na may dalang kasalanan sa aking budhi, attorney. Sagot ni Mang Cardo habang nakatingin kay Liza. Liza, ang tatay mo. Namatay siyang iniisip na nabigo ka niya. Pero ang totoo, siya ang biktima. At ang pirmahan na magaganap bukas sa pagitan ng mga Aquino at ng mga investor ni Chantal, iyon ang huling pagkakataon nila para burahin ang lahat ng bakas ng nakaraan.
Habang nagpaplano ang grupo sa isang ligtas na lugar, sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng isang madilim na bar, sa isang mamahaling hotel, si Chantal ay hindi mapakali. Ang kaniyang baso ng martini ay nanginginig sa kaniyang kamay. Ang kaniyang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa mga bangko sa Singapore at mga private lenders na naniningil na ng kaniyang mga utang. Dahan-dahang inilapag ni Chantal ang kaniyang telepono at tiningnan ang kaniyang sarili sa salamin ng bar. Ang kaniyang make-up ay bahagyang kumalat at sa likod ng kaniyang mga mata ay aninag ang matinding desperasyon. Hindi siya ang mayamang heiress na ipinapakita niya sa lahat. Siya ay isang babaeng baon sa utang, isang socialite, na ang tanging baraha ay ang pagsanib sa Aquino Marine upang makuha ang mga ari-ariang nakapangalan kay Liza. Pinunasan niya ang kaniyang luha ng marahas. Tila ba diring-diri siya sa sarili niyang kahinaan. I don't care who gets hurt. Bulong ni Chantal sa kanyang sarili, ang kaniyang boses ay puno ng lason. I will get that signature from Frank tomorrow. And Liza will finally be buried where she belongs, in the mud. Bumalik ang eksena kay Liza. Kasama niya si Gabo at Mang Cardo sa isang maliit na mesa. Napapalibutan ng mga lumang mapa at mga dokumentong punong-puno ng mga teknikal na detalye. Liza, bukas ang huling laban, sabi ni Gabo. Ang kaniyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi lang natin ilalantad ang pekeng pirma ni Frank. Ilalantad din natin ang katotohanan na ang kumpanyang sasalihan ni Chantal ay isang hungkag na kumpanya, kung hindi dahil sa mga permits na ikaw ang nagmamay-ari. Tiningnan ni Liza ang kaniyang mga kamay. Wala na doon ang wedding ring. Ang tanging naroon ay ang mga sugat at paso na simbolo ng kaniyang paghihirap. Handa na ako, Gabo, ang sabi ni Liza. Hindi na ako natatakot sa dilim dahil ang dagat mismo ang magbibigay sa akin ng liwanag. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang misteryosong sobre ang iniwan sa pintuan. Nang buksan ito ni Liza, nalaglag ang kaniyang puso. Ito ay isang kopya ng medical report ni Tatay Isko mula 20 taon na ang nakalilipas. May isang pirma sa ilalim ng sanhi ng pagkamatay nito na hindi dapat naroon. Ang pirma ng personal na doktor ng mga Aquino. Anong madilim na lihim ang nakatago sa likod ng pagkamatay ng kaniyang ama na kayang pumatay sa huling pag-asa ni Liza para sa kapatawaran? Ang bawat salita sa medical na report na hawak ni Liza ay tila isang mantsa na ayaw mabura sa kaniyang paningin. Ang pirma ni Dr. Villafuerte, ang doktor na tapat na nagsilbi sa mga Aquino sa loob ng ilang dekada, ay naroon sa ilalim ng sanhi ng pagkamatay ni Tatay Isko. Cardiac arrest. Isang simpleng atake sa puso. Ngunit ang listahan ng mga gamot na ibinigay sa kaniyang ama bago ito bawian ng buhay ay hindi tumutugma sa kaniyang kondisyon. Kasama si Gabo, muling pinuntahan ni Liza si Mang Cardo sa isang kubo sa pinakamalayong dulo ng Pampang, kung saan ang mga bakawan ay tila mga aninong nagtatago ng mga lihim ng nakaraan. Ang hangin ay mabigat at amoy bulok na dahon. Isang paalala na ang katotohanan ay madalas na nakabaon sa mga lugar na ayaw ng balikan ng tao. Mang Cardo, kailangan ko ang buong katotohanan. Ang pagsusumamo ni Liza. Ang kaniyang boses ay basag, ngunit puno ng determinasyon. Sinasabi sa report na ito na namatay ang tatay ko dahil sa sakit. Pero bakit ang gamot na itinurok sa kanya ay pampatulog na bawal sa may mahinang puso? Huminga ng malalim ang matanda
Ang kaniyang mga mata ay tumingin sa malayo. Tila binabagtas ang dalampasigan ng alaala. Ang kaniyang mga kamay, na kasing gasgas ng balat ng kahoy, ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Noong gabing iyon, Liza, nakita ng tatay mo si Doña Esmeralda sa loob ng opisina ng asawa nito. Simula ni Mang Cardo. Hindi lang simpleng pagnanakaw ang nangyari. Nakita ni Isko na nililinis ni Esmeralda ang mga vault dahil nalaman niyang balak siyang iwanan ng kaniyang asawa para sa ibang babae. Sa tindi ng galit ni Esmeralda, isinisi niya ang lahat sa tatay mo para makuha ang insurance at ang simpatya ng lahat. Napatakip ng bibig si Liza. Ang kaniyang puso ay tila dinadamba ng malalakas na alon. Nalaman ni Isko ang plano nila, kaya ikinulong siya ni Esmeralda sa loob ng mansyon sa ilalim ng pagkukunwaring pinoprotektahan siya laban sa mga pulis. Pagpapatuloy ng matanda. Doon siya nagkasakit sa tindi ng stress at puyat. Nang hihingi na siya ng tulong medikal, tinawag ni Esmeralda si Dr. Villafuerte. Hindi siya ginamot, Liza. Pinatahimik siya. Binigyan siya ng gamot na alam nilang hindi kakayanin ng kanyang puso para hindi na siya makapagsalita kailanman. Dahan-dahang kinuha ni Liza ang lumang sombrero ng kaniyang ama mula sa kaniyang bag. Isang luma at kupas na sombrero na kaniyang itinago sa loob ng 20 taon. Amoy dagat pa rin ito. Amoy ng pawis at pagsisikap. Hinaplos niya ang bawat hibla nito at sa kaniyang isip, naramdaman niya ang init ng yakap ni Tatay Isko. Napagtanto niya na ang kaniyang ama ay hindi namatay bilang isang kriminal, kundi bilang isang bayani na pilit pinatahimik ng mga taong itinuturing niyang pamilya. Isang patak ng luha ang bumagsak sa sombrero. Ang unang luhang hindi galing sa awa sa sarili, kundi sa galit para sa katarungan. Ginamit nila ang hiya para patayin ang tatay ko ng paulit-ulit. Kahit wala na siya. Bulong ni Liza. Ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa matinding puot. Pinaniwala nila ako na utang ko sa kanila ang buhay ko, habang sila pala ang kumuha ng buhay ng kaisa-isang taong nagmahal sa akin. Tumayo si Gabo at hinawakan ang balikat ni Liza. Mayroon na tayong lahat ng ebidensya, Liza. Ang testimonya ni Mang Cardo, ang medical na report, at ang mga pekeng dokumento ni Frank. Bukas, sa harap ng lahat, babawiin natin ang bawat sentimo at bawat dangal na kinuha nila. Umalis sila sa kubo ni Mang Cardo habang ang kadiliman ay tuluyan nang lumalamon sa paligid. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa sasakyan ni Gabo, napansin ni Liza ang 2 ilaw mula sa isang sasakyang nakaparada sa di kalayuan. Nang paandarin ni Gabo ang makina, ang misteryosong sasakyan ay dahan-dahan ding gumalaw. Nananatiling may sapat na distansya, ngunit hindi bumibitiw sa kanilang likuran. Ang pagdausdos ng mga gulong nito sa buhangin ay tila isang babala na hindi hahayaan ng mga Aquino na makarating si Liza sa bukas na buhay. Gabo, may sumusunod sa atin, ang babala ni Liza, habang ang kaniyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa medikal na report. Sino ang nasa loob ng sasakyang iyon? At hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Esmeralda para masigurong ang katotohanan ay mananatiling nakabaon sa ilalim ng lupa kasama ni Tatay Isko. Sa loob ng isang eksklusibo at tahimik na restaurant na matatagpuan sa itaas ng isang gusaling overlooking sa buong syudad, ang liwanag ng mga kandila ay tila mga sumasayaw na anino sa dingding. Ang bawat kislap ng kristal at tunog ng marahang musika mula sa isang piano sa sulok ay nagbibigay ng impresyon ng karangyaan.
Ngunit para kay Liza, ang kapaligirang ito ay tila isang magarang kabaong. Nakatitig siya kay Frank na nakaupo sa kaniyang tapat. Suot ng kaniyang asawa ang isang itim na tuksido. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakagel. At ang kaniyang mga mata ay may bakas ng puyat, ngunit pilit na nagpapakita ng pagsisisi. In-order ni Frank ang lahat ng paboritong pagkain ni Liza. Ang mga pagkaing hindi niya natikman sa loob ng mahabang panahon dahil abala siya sa pagsisilbi sa kusina ng mansyon. Liza, salamat sa pagpunta, ang mahinang sabi ni Frank. Ang kaniyang boses ay tila may kasamang panginginig. Alam kong marami akong pagkakamali. Alam kong nasaktan kita ng sobra. Pero sa gabing ito, gusto ko lang sanang balikan natin kung sino tayo bago naging ganito kagulo ang lahat. Pinanood ni Liza si Frank habang maingat nitong hinihiwa ang steak sa kaniyang plato. Napansin ni Liza kung paano palaging tumitingin si Frank sa kaniyang refleksyon sa kintab ng kutsilyo. Tila ba tinitiyak nito na maganda pa rin ang kaniyang anggulo habang nagsisisi. Doon napatunayan ni Liza na si Frank ay hindi kailanman nagbago. Ang kaniyang asawa ay hindi nagmamahal sa kanya. Mahal lamang ni Frank ang ideya ng kaniyang sarili na hinahangaan at pinagsisilbihan. Ang pagsisisi ni Frank ay hindi para sa kanya, kundi para sa kaligtasan ng sarili nitong pangalan bago ang pirmahan bukas. Bakit mo ito ginagawa, Frank? Bakit ngayon? Tanong ni Liza. Ang kaniyang boses ay malambot. Tila ba bumabalik sa dating mapagpatawad na asawa. Ito ang kailangang makita ni Frank. Ang mahinang Liza na madaling mauto ng kaunting lambing. Hinawakan ni Frank ang kamay ni Liza sa ibabaw ng mesa. Dahil natatakot ako, Liza. Natatakot akong mawala ka ng tuluyan. Bukas, pagkatapos ng pirmahan sa kumpanya, magkakaroon na tayo ng sapat na pera para lumayo. Pwede tayong magsimulang muli sa ibang bansa. Malayo kay mama, malayo sa gulo. Please, Liza, give us one last chance. Tumungo si Liza. Pilit na itinatago ang kislap ng galit sa kaniyang mga mata. Pag-iisipan ko, Frank, pero kailangan ko ng katiyakan na hindi mo na ako lolokohin. Habang nagpapatuloy ang kanilang hapunan, ang katahimikan ng restaurant ay biglang bumasag nang bumukas ang malaking pintuang yari sa mahogany. Ang tunog ng matutulis na takong na mabilis na tumatama sa marmol na sahig ay tila isang hudyat ng gulo. I knew it! Sabi ko na nga ba at dito mo siya dadalhin, si Chantal. Ang kaniyang muka ay mapula sa galit, ang kaniyang buhok ay bahagyang gulo, at ang kaniyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mag-asawa. Sa kaniyang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang designer bag na tila gusto niyang ihampas sa mesa. Chantal, anong ginagawa mo dito? Gulat na tumayo si Frank. Tila isang batang nahuling nagnanakaw ng candy. Wala kang kwenta, Frank! Habang ako ay abalang-abala sa pag-aayos ng mga dokumento para bukas, ikaw naman ay nakikipag-date sa basurang ito? Itinuro ni Chantal si Liza ng may matinding pandidiri. Don't you get it? She's a loser. Isang asawang itinapon mo na sa putik, tapos ngayon ay susuyuin mo? Lumapit si Chantal kay Liza at walang pakundangan kinuha ang baso ng wine sa mesa. Bago pa makakilos ang sinuman, ibinuhos ni Chantal ang pulang likido sa mukha ni Liza. Ang lamig ng alak at ang malansang amoy nito ay gumapang sa balat ni Liza, habang ang mga waiter at ilang bisita ay nagsimulang magbulungan. Tingnan mo ang sarili mo, Liza. No matter how much Frank tries to fix you, you will always be that dirty fishmonger's daughter. Hindi ka nababagay dito. Hindi ka nababagay sa mundong ito.
Ang sutil na sabi ni Chantal, habang humahalakhak ng mapang-uyam. Inasahan ni Frank na iiyak si Liza. Inasahan ni Chantal na tatakbo ito palabas dahil sa kahihiyan. Ngunit sa halip na kumilos, dahan-dahang kinuha ni Liza ang table napkin. Pinunasan niya ang kaniyang mukha nang may dignidad na tila ba ang alak ay simpleng tubig lamang. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Chantal, isang tingin na puno ng kapangyarihan at katahimikan. Tumayo si Liza, inayos ang kaniyang damit at tumingin kay Frank na nakatayo lang at walang ginagawa para protektahan siya. Huwag kang danga, huwag kang babona, kang mag-alala, Chantal. Hindi ako narito para agawin ang lalaking matagal ko nang isinuka. Ang malamig na sabi ni Liza, na sapat na malakas upang marinig ng lahat ng tao sa restaurant. Ibigay mo na sa kanya ang lahat ng pag-aalaga mo ngayong gabi. Siguraduhin mong masaya siya. Lumingon si Liza kay Chantal at binigyan ito ng isang tipid ng ngiti na nagpataas ng balahibo ng huli. Enjoy your night, Chantal. Dahil ang bukas ay magiging napakahaba para sa inyong dalawa. At sisiguraduhin ko na sa pagkakataong ito, wala ng wine ang makakahugas sa dumi na iiwan ko sa mga pangalan ninyo. Tumalikod si Liza at lumakad palayo ng may taas na noo. Iniwan ang dalawa na tila mga estatwa sa gitna ng kahihiyan. Ang ballroom ng Grand Imperial Hotel ay nababalot ng nakakasilaw na kintab ng mga kristal na chandelier. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang puting bulaklak na ang bango ay tila pilit na nagtatakip sa amoy ng katiwalian sa loob ng silid. Narito ang lahat, ang mga makapangyarihang negosyante, ang mga politiko, at ang mga mamamahayag na handang kumuha ng litrato sa ituturing na Deal of the Century sa pagitan ng Aquino Marine at ng International Syndicate ni Chantal. Sa gitna ng entablado, nakaupo si Doña Esmeralda na tila isang reyna sa kaniyang trono. Suot ang isang kulay lilang terno na puno ng kumikinang na beads. Sa kaniyang tabi, si Frank ay nakangiti sa mga kamera, hawak ang isang mamahaling pluma, habang si Chantal ay hindi mapakali sa kaniyang upuan. Tila nagbibilang na ng mga oras bago pumasok ang bilyong halaga ng pondo sa kaniyang account. Ladies and gentlemen, ang simula ni Doña Esmeralda, ang kaniyang boses ay umaaling-awngaw sa buong ballroom sa tulong ng sound system. Ngayong gabi, hindi lang natin pinapalawak ang ating negosyo. Pinapatunayan natin na ang pangalang Aquino ay mananatiling matatag at hindi matitibag ng kahit anong bagyo. Habang dahan-dahang inilalapit ni Frank ang pluma sa dokumento, ang malaking pintuan sa dulo ng ballroom ay biglang bumukas ng marahan, ngunit may awtoridad. Hindi ito ang marahas na pagbalandra ng pinto, kundi isang tahimik na pagpasok na nagpatigil sa bawat bulungan sa loob ng silid. Pumasok si Liza. Hindi siya suot ang lumang bestida ng isang mangingisda at hindi rin ang hiram na gown ng isang socialite. Suot niya ang isang modernong barong Tagalog na yari sa pinong pinya, maputi at malinis, na tila sumasalamin sa kaniyang bagong anyo ng dangal. Ang kaniyang buhok na hanggang balikat ay maayos na nakastyle, at ang kaniyang mga mata ay may ningning na hindi kayang tapatan ng kahit anong diamante sa loob ng silid. Sa kaniyang tabi ay si Gabo, na suot ang kaniyang barong at bitbit ang isang itim na folder. Ang bawat hakbang ni Liza sa ibabaw ng pulang carpet ay tila isang pagbawi sa bawat taon na kinaladkad siya sa putik. Tigil! Ang boses ni Gabo ay hindi malakas, ngunit may bigat ng batas na nagpatahimik sa buong programa.
Liza, anong ginagawa mo dito? Ang sigaw ni Doña Esmeralda. Ang kaniyang muka ay biglang namutla sa galit. Guards, palabasin ang mga taong iyan. This is a private event. Hindi kami lalabas, Doña Esmeralda. Ang malamig na sabi ni Liza habang umaakyat sa entablado. Dahil ang kumpanyang ipinagmamalaki nyo, ang kumpanyang ibinebenta nyo ngayon kay Chantal, ay isang hungkag na shell, isang bahay na gawa sa buhangin. Inilapag ni Gabo ang isang court order sa tapat ni Frank. Ito ay isang temporary restraining order. Nakapaloob dito ang freeze order sa lahat ng assets ng Aquino Marine dahil sa kaso ng forgery at falsification of public documents. Nagsimulang magkagulo ang mga media. Ang mga flash ng camera ay naging sunod-sunod, nakislap, na tila kidlat sa loob ng ballroom. Liza, please! Huwag mong gawin ito! Ang pagsusumamo ni Frank, ang kaniyang boses ay puno ng takot. Pag-usapan natin ito ng pribado. Nagsalita na ako ng pribado sa loob ng 20 taon, Frank. Ngayon, ang mundo na ang pakikinggan ko. Sagot ni Liza. Kinuha niya ang mic mula sa podium. Sa lahat ng investors na narito, kailangan ninyong malaman. Ang mga permits para sa operasyon ng lahat ng benkang ng Aquino Marine ay nakapangalan sa akin, Flor de Lisa Santos. At kailanman ay hindi ko pinirmahan ang paglilipat ng mga ito sa korporasyon. Ang mga pirma sa inyong hawak na dokumento, lahat iyon ay peke. Gawa ng asawa kong si Frank Aquino. Napasinghap ang lahat. Si Chantal ay napatayo. Ang kaniyang mga mata ay tila luluwa na sa gulat. Frank, what is she talking about? Sabi mo sa akin ay kontrolado mo ang lahat. Hindi lang iyon, dagdag ni Liza. Ang kaniyang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon, ngunit hindi sa takot. Mayroon kaming sapat na ebidensya na nag-uugnay sa pagkamatay ng aking ama, si Isko Santos, sa maling panggagamot na iniutos ng pamilyang ito para lamang mapatahimik ang katotohanan. Ang bawat sentimo ng yaman ninyo ay nakabaon sa dugo ng isang inosenteng tao. Biglang lumapit si Doña Esmeralda kay Liza. Akmang sasampalin ang dating menugang babae, ngunit mabilis na nahawakan ni Liza ang kaniyang braso. Isang matibay na pagkakahawak na tila nagsasabing, tapos na ang panahon ng pananakit. Tapos na ang paghahari mo, Mama Esmeralda, bulong ni Liza. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang mga pinto. Sa pagkakataong ito, isang grupo ng mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation ang pumasok. Lumapit sila sa gitna ng entablado habang ang mga bisita ay nagsimulang mag-atrasan. Mr. Francisco Aquino and Doña Esmeralda Aquino, you are under arrest for multiple counts of forgery, fraud, and the reopening of the investigation regarding the death of Isko Santos. Ang anunsyo ng opisyal. Habang pinupusasan si Frank, tumingin siya kay Liza nang may matinding pagsisisi. Ngunit si Liza ay tumalikod na. Sa kabilang dako, si Chantal ay mabilis na naglakad patungo sa exit. Ngunit hinarang siya ng isa pang opisyal para sa kaniyang sariling mga kaso ng estafa sa ibang bansa. Naiwan si Doña Esmeralda na nakatayo sa gitna ng entablado. Ang kaniyang terno ay tila naging isang basahan sa paningin ng lahat habang ang kaniyang kaisa-isang hiyas. Ang kaniyang hiya ay tuluyan ng nadurog sa harap ng buong bansa. Ngunit bago tuluyang mailabas ang mga Aquino, may isang pamilyar na tao na lumabas mula sa anino ng backstage.
Isang tao na may hawak na isa pang misteryosong dokumento na naglalaman ng huling revelasyon tungkol sa tunay na magulang ni Liza. Sino ang tunay na nagmamay-ari ng dugong dumadaloy sa mga ugat ni Liza? At paano nito babaguhin ang huling kabanata ng kaniyang buhay? Ang mansyon ng mga Aquino, na dating simbolo ng kapangyarihan at hindi matitinag na yaman, ay nababalot ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Wala na ang mga masasayang tawanan sa garden, wala na ang tunog ng mga mamahaling kubyertos, at wala na ang mga utusang nagkukumahog sa bawat kumpas ng kamay ni Doña Esmeralda. Ang bawat sulok ng bahay ay tila lumalamig, at ang mga anino sa dingding ay tila mga saksi sa isang kahariang dahan-dahang gumuguho. Nakatayo si Liza sa gitna ng malawak na sala. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang dokumentong ibinigay ng misteryosong tao sa backstage. Isang liham na nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng mansyong ito ay hindi kailanman naging ari-arian ng mga Aquino. Ito ay isang ancestral land na ipinagkatiwala sa kaniyang ama, si Isko Santos, ngunit dinitaryo at ninakaw sa pamamagitan ng huwad na benta. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng library. Lumabas si Doña Esmeralda, ngunit hindi na siya ang reynang nakilala ng lahat. Ang kaniyang buhok ay gulo-gulo. Ang kaniyang mamahaling terno ay may mga lukot. At ang kaniyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Liza, ang boses ng matanda ay paos. Wala na ang talas at bagsik. Nandito ka ba para panoorin kaming tuluyang bumagsak? Para pagtawanan ang pagkaposas ng kaisa-isa kong anak? Tumingin si Liza sa kaniyang biyenan ng may halong lungkot, ngunit walang galit. Hindi ako narito para pagtawanan kayo, Mama Esmeralda. Narito ako para bawiin ang sa akin at para bigyan kayo ng pagkakataong gawin ang tama bago mahuli ang lahat. Biglang lumuhod si Doña Esmeralda sa harap ni Liza. Ang marahas na pagtama ng kaniyang mga tuhod sa malamig na marmol ay lumikha ng isang tunog na tila nagpapakita ng kaniyang tuluyang pagsuko. Ang matandang babaeng kailanman ay hindi yumuko sa kahit kanino. Ngayon ay nakakapit sa laylayan ng barong ni Liza, umiiyak ng walang tunog, habang ang kaniyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng kahihiyan. Liza, nakikiusap ako. Iligtas mo ang pangalan ng mga Aquino. Huwag mong hayaang mabulok si Frank sa kulungan. Kunin mo na ang lahat. Ang kumpanya, ang lupang ito, ang lahat ng alahas ko. Huwag mo lang hayaang mabura ang dangal ng aming pamilya sa harap ng buong bansa. I can't face the hiya, Liza. Hindi ko kaya. Dahan-dahang inalis ni Liza ang kamay ng matanda sa kaniyang damit. Yumuko siya ng bahagya upang pantayan ang paningin ni Esmeralda. Ang dangal, Mama Esmeralda, ay hindi isang bagay na pwedeng iligtas ng pera o ng kapangyarihan. Ito ay isang bagay na itinatayo sa katapatan. Sinira niyo ang dangal ninyo noong gabing pinatay niyo ang tatay ko sa pamamagitan ng kasinungalingan. Ang hiya na nararamdaman niyo ngayon? Iyan ang katarungang matagal nang hinihintay ng dagat. Sa kabilang dako, sa loob ng isang madilim na selda sa presinto, si Frank ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa malamig na pader. Ang kaniyang mamahaling tuksedo ay marumi na, at ang kaniyang mga kamay ay puno ng bakas ng mga posas. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang pinto. Umaasang lilitaw si Chantal para iligtas siya. Ngunit hindi niya alam na si Chantal ay kasalukuyan ng hinahabol ng mga otoridad sa airport. Ang lahat ng kaniyang credit cards ay kanselado na,
At ang kaniyang mga kasamahan sa syndicate ay tinalikuran na siya matapos malaman na wala na siyang maibibigay na pondo. Si Chantal, na dating reyna ng social media, ay nagtatago ngayon sa isang banyo sa airport, umiiyak habang sinusubukang tanggalin ang kaniyang wig para hindi makilala. Bumalik si Liza sa loob ng kaniyang sasakyan, kung saan naghihintay si Gabo. "Tapos na ba, Liza?" tanong ng abogado. Ang kaniyang boses ay puno ng paggalang. "Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na paghilom, Gabo," sagot ni Liza habang nakatingin sa mansyon sa huling pagkakataon. "Ang yaman na kinuha nila ay ibabalik ko sa mga taong tunay na nagmamay-ari nito, sa mga mangingisda ng Pok Maligaya." Habang paalis ang sasakyan, binuksan ni Liza ang huling bahagi ng misteryosong dokumento. Isang luma at kupas na larawan ang nakasingit doon. Larawan ito ng dalawang sanggol na magkayakap sa isang duyan, at sa likod nito ay may nakasulat na dalawang pangalan na magpapatunay na si Liza at ang pamilya Aquino ay may isang ugnayan ng dugo na higit pa sa pagiging mag-asawa nila ni Frank. Isang lihim na itinago ni Doña Esmeralda sa loob ng 40 taon para makuha ang mana ng isang kumpanya. "Gabo, tingnan mo ito." Ang boses ni Liza ay naging pabulong sa tindi ng gulat. Hindi lang sila magnanakaw. Sila ay mga taong pumatay sa sarili nilang kadugo. Ang sikat ng araw sa Pok Maligaya ay tila may dalang bagong liwanag ngayong umaga. Wala na ang itim na usok mula sa malalaking barko ng Aquino Marine na dati ay tila sumasakal sa baybayin. Sa halip, ang tanawin ay puno ng mga makukulay na bangka ng mga mangingisda. Ang kanilang mga tawanan ay humahalo sa banayad na paghampas ng mga alon sa maputing buhangin. Ang amoy ng dagat ay hindi na amoy ng langis at bakal, kundi amoy ng kalayaan at pag-asa. Nakatayo si Liza sa harap ng isang bagong gusaling yari sa kawayan at semento, ang Hoptaxa Tuisan Flor de Liza. Hindi ito isang korporasyong pagmamay-ari ng iisang pamilya, kundi isang kooperatiba kung saan ang bawat mangingisda ay may bahagi at bawat pagod ay may kaukulang halaga. Sa tabi ng pintuan, isang tanso na plake ang nakasabit, kung saan nakaukit ang pangalan ni Isko Santos bilang tagapagtatag ng dangal ng mga mangingisda, kasama ni Liza Sigabo, na ngayon ay nagsisilbing legal na tagapayo ng kooperatiba. Pinapanood nila ang mga tao na masayang naghahanda para sa unang mele ng isda sa ilalim ng bagong pamamahala. "Sabi ko naman sa iyo, Liza, ang dagat ay palaging bumabalik sa kaniyang dalampasigan." Ang nakangiting sabi ni Gabo habang iniabot sa kanya ang isang tasa ng mainit na kape. Kinuha ni Liza ang lumang larawan mula sa kaniyang bulsa, ang larawan ng dalawang sanggol sa duyan. Sa huling pagsisiyasat ni Gabo, napatunayan na si Tatay Isko ay ang nawawalang kapatid sa ama ni Doña Esmeralda. Ang matandang babae ay hindi lamang nagnakaw ng yaman, kundi nagnakaw ng pagkatao ng sarili niyang kadugo para lamang manatili sa kanya ang buong mana. Tiningnan ni Liza ang larawan at dahan-dahan itong inilagay sa loob ng isang bote. Naglakad siya patungo sa dulo ng bengkang at dahan-dahang binitiwan ang bote sa asul na tubig. Pinanood niya itong tangayin ng agos palayo, kasama ang lahat ng pait, lihim at galit na naging tanikala niya sa loob ng 2 dekada. Sa pagkakataong ito ay na hindi na siya Aquino o anak ng kriminal. Siya ay si Flor de Liza, ang tunay na tagapagmana ng dagat. Pinapatawad ko na kayo. Hindi dahil karapat-dapat kayo sa kapatawaran,
kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Bulong ni Liza sa hangin. Sa kabilang dako ng bayan, si Doña Esmeralda ay nananatili sa isang maliit at tahimik na silid sa isang kumbento. Wala na ang kaniyang mga alahas, wala na ang kaniyang mga terno. Ang kaisa-isang hiyas na natira sa kanya ay ang kaniyang mga luha, habang nakatitig sa mga pader na kasing lamig ng kaniyang budhi. Si Frank naman ay nagsisimula na sa kaniyang sentensya sa loob ng bilangguan, kung saan ang bawat araw ay isang paalala na ang pag-ibig na walang katapatan ay isang bilangguan din sa sarili nitong paraan. Lumingon si Liza kay Gabo. Ang sikat ng araw ay tumama sa kaniyang mukha, na nagpapakita ng isang kagandahang hindi na nanggagaling sa makeup o mamahaling damit, kundi sa isang pusong malaya. Handa ka na ba para sa susunod na kabanata, Liza? Tanong ni Gabo. Ang kaniyang boses ay puno ng pagsinta at pag-asa. Handa na ako, Gabo. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na ang susulat ng sarili kong kwento. Sagot ni Liza habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ng lalaking nanatili sa kaniyang tabi sa gitna ng unos. Habang naglalakad ang dalawa palayo sa pampang, isang maliit na bata ang lumapit kay Liza at iniabot ang isang lumang lakompas. Ang kompas ni Tatay Isko na nawala noong gabi ng bagyo. Nang buksan ito ni Liza, napansin niya na ang karayom nito ay hindi na tumuturo sa hilaga, kundi nakapako sa isang direksyon kung saan nakatayo ang isang lumang lighthouse sa di kalayuan. Isang lugar na ayon sa mga mangingisda ay may nakatagong huling regalo si Isko para sa kaniyang anak. Ano kaya ang huling sorpresang iniwan ng kaniyang ama na magpapatatag sa kinabukasan ng buong Puk Maligaya? Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang humahalik sa tuktok ng lumang parola, na tila binabalot ang buong Puk Maligaya ng isang gintong kumot ng katahimikan. Sa itaas ng parola, kung saan ang hangin ay malakas at amoy ng alat ng dagat, nakatayo si Liza kasama si Gabo. Hawak ni Liza ang lumang kompas ng kaniyang ama. Ang karayom nito ay nananatiling nakaturo sa isang maliit na puwang sa ilalim ng sahig ng parola na matagal nang nalimutan ng panahon. Doon, natagpuan nila ang huling liham ni Isko Santos. Hindi ito naglalaman ng ginto o mga alahas. Sa loob ng isang selyadong bangga, natagpuan ni Liza ang mga orihinal na land titles ng buong baybayin na dinitaryo ni Doña Esmeralda, kasama ang isang sulat na nagsasabing ang tunay na yaman ay ang pagkakaisa ng mga mangingisda. Anak, ang lupang ito ay hindi para sa atin lang. Ito ay para sa bawat pamilyang kumukuha ng buhay sa dagat. Ibalik mo ito sa kanila, at kailanman ay hindi ka magugutom, ang nakasulat sa kupas na papel. Nagawa mo na, Liza, na ibalik mo na ang lahat sa nararapat. Ang mahinahong sabi ni Gabo habang nakatanaw sila sa mga ilaw ng mga bangka sa ibaba na tila mga bituing bumagsak sa tubig. Huminga ng malalim si Liza at ipinikit ang kaniyang mga mata. Sa kaniyang isip, hindi na ang sampal ni Doña Esmeralda o ang pagtataksil ni Frank ang kaniyang naaalala. Ang naririnig niya ay ang boses ng kaniyang ama na tinatawag ang kaniyang pangalan noong siya ay bata pa, at ang init ng apoy sa dalampasigan habang nagluluto sila ng huli sa araw na iyon. Napagtanto niya na ang lahat ng pait ng nakaraan ay nagsilbing asin lamang na nagbigay ng lasa sa kaniyang kasalukuyang tagumpay. Ang kaniyang puso, na dati ay tila isang basag na porselana, ay nabuo muli. Hindi na ito kasing kinang ng dati.
Ngunit mas matibay na ito ngayon dahil sa mga lamat na pinagdugtong ng katarungan. Gabo, alam mo ba, matagal ko ring inisip kung kaya ko silang patawarin. Simula ni Liza, ang kaniyang boses ay payapa. At ngayon, habang tinitingnan ko ang dagat, naramdaman ko na wala na ang bigat. Hindi dahil kinalimutan ko ang ginawa nila, kundi dahil mas mahal ko na ang sarili ko ngayon kaysa sa galit ko sa kanila. I have forgiven them not for their sake, but for my soul to finally be free. Sa kabilang dako, ang balita tungkol kay Frank at Doña Esmeralda ay dahan-dahan nang naglalaho sa mga pahayagan. Si Frank ay natutong mabuhay sa loob ng 4 na sulok ng kaniyang selda, malayo sa karangyaan, habang si Doña Esmeralda ay nananatiling nakaupo sa kaniyang silya sa kumbento. Tinitingnan ang kaniyang mga kamay na dati ay punong-puno ng diamante, ngunit ngayon ay wala nang mahawakang kahit anong kapangyarihan. Ang kanilang karma ay hindi ang kamatayan, kundi ang mabuhay sa katahimikan, kung saan ang tanging naririnig nila ay ang kanilang sariling konsensya. Lumingon si Liza kay Gabo at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang ang kaniyang sarili ay sumandal sa balikat nito. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Ang pag-ibig na nararamdaman niya ngayon ay hindi na isang tanikala ng utang na loob, kundi isang malayang pagpili ng dalawang kaluluwang nahanap ang isa't isa sa gitna ng unos. Ang dangal ay hindi pala nasusukat sa apelyidong dala mo, bulong ni Liza sa hangin, kundi sa kung paano ka bumabangon matapos kang itapon ng mundo. I am Flordelisa Santos, anak ng dagat at reyna ng sarili kong tadhana. Habang ang gabi ay tuluyang lumalalim, ang parola ay nagsimulang mag-ikot ng kaniyang liwanag. Isang liwanag na hindi lang gabay para sa mga mangingisda, kundi simbolo ng isang babaeng namatay sa gitna ng ulan, ngunit muling nabuhay sa ilalim ng sikat ng araw. Ang liwanag mula sa parola ay patuloy na naggagabay sa mga mangingisda ng Maligaya. Gaya ng pag-asa na ngayon, ay tuluyan ng nananahan sa puso ni Flordeliza. Ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ay hindi na tanda ng kaguluhan, kundi isang awit ng paghilom at kapayapaang nahanap niya sa wakas. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili at pagtitiyaga. Nasamahan ako mula sa unang patak ng ulan hanggang sa pagsikat ng araw sa huling yugto ng ating paglalakbay. Bilang inyong narrator, hindi ko mapigilang damhin ang bawat pintig ng kwentong ito. Sa totoo lang, habang binubuo ko ang kabanata kung saan nabasag ang tray ng nilaga na puno ng pagmamahal ni Liza sa harap ng kaniyang asawa, parang nararamdaman ko rin ang hapdi at pagkawasak ng kaniyang puso sa gabing iyon. Ang kwentong ito ay inialay ko para sa lahat ng mga boses na pilit pinatatahimik, hango sa mga tunay na hirap at tagumpay na nararanasan ng maraming kababaihan sa ating lipunan. Tulad ng lumang kompas ni Tatay Isko na nahanap ang kaniyang tamang direksyon matapos ang mahabang panahon. Ang buhay ba natin ay hinahayaan nating diktahan ng iba? O tayo na ang humahawak sa ating sariling tadhana? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Liza, pipiliin nyo rin bang palayain ang inyong puso sa pamamagitan ng pagpapatawad o mananatili kayong nakakapit sa pait ng nakaraan? Habang nakikinig kayo sa mga huling salitang ito, nasaan kaya kayo ngayon? Siguro ay abala kayo sa pagluluto, nagpapahinga matapos ang maghapong trabaho. O marahil ay pinagmamasdan din ang langit gaya ni Flordeliza. Ibahagi nyo naman sa comment section ang inyong mga kwento at saloobin. Dahil dito ay laging may handang makinig sa inyo. Huwag din ninyong kalimutang i-like
at ishare ang ating kwento upang mas marami pang puso ang maabot ng mensahe ng pag-asa. Naway magsilbing lakas ang kwentong ito upang lagi ninyong tandaan na ang inyong dangal ay hindi kayang nakawin ng kahit sino. Manatiling matatag, manatiling maganda, at patuloy na maglayag ng may taas na noo. Pamagat ng kwento, ang dangal sa likod ng mga alon. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na binuo para sa layuning libangin at magbigay ng positibong mensahe sa ating mga tagapakinig.